Naku, kanina ka pa. Makisama. O, diba? Sino ba namang hindi maiinis, ano po? Or ewan ko, baka ako lang talaga yung maiksi yung pasensya. Ewan ko na naman nga kung bakit ginawa ko to at pinasakit ko na naman yung ulo ko. Etong design nga na to, ito yung bagong trend ngayon, no? Ang dami kong nakikita na gumagawa international na super lilinis talaga ng gawa. 3D comic cake yata ang tawag sa ganito. Mukha siyang madali kasi nga full fondant yung design. Mas hirap kasi ako kapag ka soft icing ang gagamitin. Pero nagkamali ako mga be. Diyos me, nailabas ko yata lahat ng tinatago kong pasensya. Bale, 4x6 ang cake natin dito. Dahil nga full fondant to, nag-ganache tayo at ang ginamit ko, white chocolate. Hindi ko na sa inyo pinakita kasi kung natatandaan nyo yung candle na cake, same na same lang yon dito. Ayan, diba? Kitang-kita nyo agad yung kasyungahan ko dyan. First time ko nga tong ginawa at dahil nga gusto ko lang talaga siyang subukan kasi akala ko madali, medyo hinahanap ko pa yung technique dito kung paano mapapabilis yung gawa natin. Pero as you can see, nagbabrush na tayo ng edible luster dust dito na gold. At opo, yan ang unang-unang pagkakamaling ginawa ko. Dahil nga nakatayo yung cake habang binabrush natin ng gold luster dust. So, ang tendency, babagsak talaga yung excess dun sa babang part. Kaya parang medyo madumi tingnan yung cake. Kaya ang ginawa ko, binaklas ko na lang talaga ulit. Wala na kasi akong hinalong kahit anong liquid dun sa luster dust natin. Pero tinry ko na haluan sana ng gin kasi usually yun naman talaga ang ginagawa ko. Pero this time, ibang brand kasi ng gold dust ang gamit natin. Bali, premium quality nga to. Hindi ako nagsisi. Super ganda nga naman talaga. Bet na bet ko yung pagka-gold niya. Pero ang napansin ko nga, nung hinaluan ko ng gin yung gold dust, bali hindi siya humalo. Hindi katulad ng dating brand na ginagamit ko. Tapos nung tinry ko siya i-brush, dun nga sa fondant, hindi maganda yung kinalabasan. Siguro itong premium quality na brand nga, as is lang talaga siya dapat gamitin. Wala nang dapat na ihalo. Pero hindi ko sure, first time ko kasi gumamit neto, hindi ko din na-try na oil lang ilagay kasi yung iba, oil yung nilalagay nila sa mga gold dust. Pero kung nakita nyo kanina, nung binabrush natin siya dito nga sa pa-drift effect natin na fondant, ang ganda, 'di ba? Pure lang 'yon. Wala tayong ibang hinalo sa gold dust. Kung gusto nyo rin ng ganitong pagka-gold, ilalagay ko na lang yung link sa comment section kung saan ko to nabili. Best buy to mga mi. Super sulit. Di kayo magsisisi kasi ang ganda talaga ng quality. Tapos eto na talaga. Dito na tayo sa pinaka na-stress ako. Akala ko din madali pero inabot yata ako ng siyam-siyam dito. Nagkamali talaga ako kasi parang feeling ko habang ginagawa ko to, parang mas madali na siya sa akin kung soft icing na lang. Mano-mano pa nating binilog-bilog lahat yan tapos kailangan pantay-pantay yung pagkakanipis nga niya. Pero mas madali siguro yan kung meron kayong fondant extruder pero dahil nga wala tayo, no choice tayo. Imamano-mano talaga. Ayan, ganyan yung real time. Ganyan siya katagal. Kaya kung balak mo din gumawa nito, magbaon ka ng mahabang pasensya, B. Pero super na-enjoy ko din naman gawin tong cake na to. Tapos pala kung problema nyo din yung mga stains na ganyan sa mga fondant nyo, huwag kayong mag-alala, B, nabubura yan. Gamit lang kayo ng kahit anong brand ng white vinegar tapos i-brush nyo lang. Lilinis na ulit yung fondant nyo. Hindi na mahalata yan na may malalang pinagdaanan. Nakagawa na din ba kayo ng ganitong design? Patingin naman ako na sa inyo. Oh. Tapos naubos din ba yung pasensya nyo habang ginagawa nyo yung cake na yan? Diba super cute naman? Kung ikaw, bibigyan ka ng ganitong cake, kakainin mo ba or i-display na lang? Uunahan ko na kayo, opo, hindi pa siya perfect kasi nga ngayon lang ako gumawa ng ganitong design. Kaya wag na naman kayong mga judger B. Share nyo na lang tong video tapos follow nyo ako, okay?